Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligaya at mapagpalang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Antonio ng Padua. Alam po ninyo, si San Antonio ay isa sa mga pinakasikat na santo ng simbahan. At siya ay i-recognize kahit na hindi ng mga Kristiyano. In fact, yung aming pong simbahan sa Istanbul na dedicated kay St. Anthony, the Basilica of St. Anthony sa Istanbul, ay frequented ng mga Muslims. Nagdarasal sila kay San Antonio sapagkat sa lubhang mapaghimala kay San Antonio. Hindi nanggigili si San Antonio ng bibigyan niya ng parangal. Kahit hindi Katoliko, ay tinuturing niya ang kapatid niya basta humihingi ng tulong, hindi siya nagdadalawang isip na tulungan. Hayaan po ninyong hatiin po sa 3 pangkat ang aking pagdinilay sa kapistahan ni San Antonio. Ito po ay ang relasyon ni San Antonio sa simbahan, ang relasyon ni San Antonio sa mahalina, at ang relasyon ni San Antonio kay Kristo. So ito po yung 3 bahagi ng aking pagdinilay. Ang una po ay yung relasyon ni San Antonio sa simbahan. Sa simbahan po, kilala si San Antonio na tagahanap ng mga nawawala. Kung may mga nawawala tayong susi, may nawawala tayong wallet, may nawawala tayong locket or singsing o kahit ano pa yung nawawala sa atin, isang hingi lang kay San Antonio, nakikita ka agad. At ngayong araw lang po, pangalawa, kami ay umalis, dala-dala ko yung aking pouch ng susi, ay hindi ko makita yung susi na yun. At meron din akong susi ng aming lagayan ng mga sabon, etc. Nung ako yung umalis, hindi ko nalaman kung sa ako nilagay, kung ibinigay ko ba sa isang brother or what, hinahanap ko na siya. Pero dahil hindi ko na siya makita for so long a time, sabi ko ay hayaan na yun. Hindi ko na. Pero ngayong kapistahan din ng umaga, ngayong kapistahan ni San Antonio, ay lumabas bigla. Nandoon sa ibabaw ng lamesa ko, at hindi ko makikita kasi hanap na ako ng hanap, 3, 4 na beses na akong paikot-ikot sa kwarto ko sa aking opisina, at hindi ko siya makita. Pero kaninang umaga, nandoon lang nakapatong. At yung susi ng aming staff room ay nandoon lang sa mayroong maliit kong frame na mayroong isla, nandoon sa tabi. So sabi ko, talagang sa kapistahan niya pa talaga, ipinakita sa akin na talagang kapag tayo may hinahanap, ay makakasumpong tayo sa kanyang mapaghimagang pag-ibig at pagmamahal sa simbahan. Subalit, ang paghahanap ni San Antonio ay hindi lamang sa mga bagay-bagay. Lalo't higit ang hinahanap ni San Antonio ay ang nawawala o naliligaw ng landas. Yung mga nawawalang mga tao na hindi na nakikita ang Diyos, ay yun ang hinahanap ni San Antonio. Ito ang tunay na gawain ni San Antonio. Yung material na bagay is just secondary. Secondary lang. Ang talagang hinahanap niya ang mga nawawala, ang mga dispersed na sa diaspora ng mga anak ng simbahan. Sapagkat napakarami noon na nawawala at hindi na mahanap ang daan pabalik sa simbahan, ang pabalik sa Diyos. Kaya si San Antonio ay busy-busy na naghahanap ng mga taong kanyang makikita upang ibalik sa simbahan. Ito ang tunay na gawain ni San Antonio sapagkat siya ay tagahanap ng mga nawawala. Alam ko po na minsan sa isang parte ng buhay natin ay naranasan na rin natin mawala. Hindi naman tayo parating nasa tamang landas. Minsan, nagkakamali tayo at nawawalan din tayo sa landas. At si San Antonio ay hinihila tayong pabalik sa Diyos. Kaya nga, si San Antonio ay sikat sa simbahan sapagkat kahit papano tayo ay nawala at tayo nahanap at nasuntungan at nakabalik sa tahanan ng ating mga nasa langit. Ito po ang kilalang imahe ni San Antonio, ang tagahanap ng mga nawawala.
Ano naman po ang imahe ng pagninilay sa kanyang relasyon sa mahal na? Hindi ko po alam kung ilan sa inyo ito ang nakakaalam na si San Antonio ay pinanganak ng August 15. Ano po ang August 15? Assumption. Alam niyo po, ako ay naging parish priest sa Ottawa, sa Canada. The parish is dedicated to Our Lady of Assumption. Noong dumating ako doon, kasi originally Irish church siya. So ang pag nakaharap kayo sa simbahan, ang nasa kaliwa ay Mother of Perpetual Help, ang nasa kanan ay St. Jude. Ito ay kilala mga debosyon ng mga Irish people. Pero, nakita ko mayroong San Antonio sa tabi. Sa tabi lang siya nakalagay. Alam niyo kung ginawa ko? Pininturahan ko ng gray, kasi brown siya. Pininturahan ko ng gray. Inilagay ko doon sa kung saan nakalagay si St. Jude. At si St. Jude nilagay ko sa tabi ng confessional. Noong una, may resistance kasi nagalit sa akin yung mga Irish. Pero pinaliwanag ko sa kanila na nararapat lamang si San Antonio doon sa altar na yon sapagkat si San Antonio ay pinanganak sa kapistahan ng Assumption. So mas related siya doon sa patrona ng parokya na Assumption at napakaganda na doon siya nakadugdog sa tabi ng mahal niya. Ano pa po? Siguro hindi rin po na alam ng nakararami sa atin na nang magpakita si Jesus kay San Antonio sa Campo San Piero ay hindi lamang si Jesus na bata ang nagpakita sa kanya. In fact, si Mama Mary ang nagpakita, dala ang batang si Jesus. So, kaya lang yung depiction niya is parati na lang si baby Jesus ang hawak niya. Pero yung apparition ay nag-appear sa kanya si Mama Mary, dala-dala si Jesus. So marami siguro ang hindi alam yun. Ang marami nakikita lang natin na nandyan si Jesus, si baby Jesus sa kanya, pilit niya dahil mayroong nagpakita sa kanya doon sa cella, doon sa room niya, sa kwarto niya, doon sa Campo San Piero. Pero yun na, ang mahal na yun na ang nagbigay sa kanya ng batang si Jesus. Kaya ang buhay ni San Antonio ay napaka-dedicated din sa ating mahal na ina. At nakilala niya si Kristo sa pamamagitan ng mahal na ina, ng debosyon niya sa mahal na ina. Ang kahuli-hulihan ay ang relasyon ni San Antonio kay Kristo. Si San Antonio po ay tinatawag na Doctor Angelicus o Doctor Evangelium. Doctor Evangelium, ibig sabihin, Doctor of the Gospel. Bakit po Doctor of the Gospel? Kasi nga, si San Antonio, hindi lamang siya maraming kaalaman tungkol sa Ebanghelyo kung hindi nakikita sa buhay niya ang Ebanghelyo. The Gospel becomes alive in the life of St. Anthony. Hindi dahil sa kaalaman niya, hindi dahil sa mga sermon niya na talagang nakikita natin malalim ang kanyang kaalaman sa Ebanghelyo, kung hindi dahil ang kanyang buhay mismo ay pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Ito ang hamon sa atin. Marami ang nag-aaral ng Bible. Marami gustong malaman ang Bible. Pero kakaunti lamang ang nakikita ang Bible ay hindi lamang para sa isip, kung hindi para rin sa puso at sa ating pamumuhay. Huwag pa tayo matapos sa isip lamang. Si San Antonio ay hindi lamang isang teologo na katulad ng teologo ngayon, kung hindi isang tunay na teologo na ang kanyang tinuturo ay hango sa kanyang panalangin at pagsasabuhay. Ngayon po kasi yung mga nag-aaral, yung mga theologians namin, yung mga seminarians namin, parati namin pinapaalala na hindi lamang nag-aaral ng theology. Kung hindi nag-aaral tayo, parating kaakibat ang panalangin. Kaya ang sabi ni San Francisco that our studies should be always under prayer. Nauuna ang panalangin. Ang panalangin dapat ang aming pag-aaral ay nasa baba lamang ng panalangin. Hindi maaaring priority ang pag-aaral. Ang priority ay panalangin, sapagkat sa panalangin ay mas lubusan namin malalaman
kung ano ang binibigay na mensahe ng Panginoon. Na maintindihan ng lubos ang Ebanghelyo sa panalangin. Sa pag-aaral, sa pagbabasa, isang nibelo lang po ang makukuha natin sa Ebanghelyo. Subalit sa panalangin, mas malalim at tunay na Ebanghelyo na natatranslate sa pamumuhay ang ating makikita. Yan po ay litaw na litaw sa buhay ni San Antonio. Sana sa ating devotion sa Kanya ay matuto tayo ng magsabuhay ng Ebanghelyo. Sapagkat ito naman ang gusto ni San Antonio. Kung talagang tayo ay namimintungo sa Kanya, dapat din sana ang Ebanghelyo ay maging buhay sa ating buhay. Ave Maria.